itinanggi ni DILG Secretary John Vic Remulla ang umugong na ulat na naaresto na si Senator Bato de la Rosa. Magbabalita si Mobile Journal Jazz Paredes. Jazz, ano ang sagot ni Secretary Remulla sa na baka sinisikreto lang nila daw yung pagkakaaresto kay Senator Bato? Yes, Cheryl, kanina nga ay nakapanayam natin si DILG Secretary John Vic Remulla na kung saan kanyang pinabulaanan nga itong umuugong na balita na naaresto na si Senator Bato de la Rosa at umano'y inilipad na sa dahig. Ayon sa kanya, ang impormasyon daw na iyan ay hindi totoo at kanilang nakipag-ugnayan na rin sila sa iba pang law enforcement agencies kabilang na ang DOJ at kanilang nakumpirma na itong si Senator Bato de la Rosa is still up for manhunt o hanggang ngayon ay pinaghahanap pa rin at hindi nga daw totoo itong impormasyon na siya ay nahuli na. Anya ay hindi raw nila itinatago itong impormasyon na ito at oras nga na tunay na mahuli itong si Senator Bato de la Rosa, agad daw nilang isisiwalat o kanilang bibigay itong impormasyon na ito, Cheryl. May impormasyon ba ang DILG sa posibleng kinaroroonan nga ni Senator Bato? Cheryl, sa huli daw na impormasyon na natanggap ng DILG ay nasa Mindanao area daw itong si Senator Bato de la Rosa. Ngunit hindi niya tayo binigyan ng karagdagang detalye kung kailan siya huling namataan sa Mindanao area o at kung saan siya in particular nakita. No? Ngunit ayon kay Remulla kanina ay intayin lamang daw natin na kanilang ilalabas ang impormasyon na yan. Ngunit sa ngayon ay ito pa lamang yung kanyang detalye na naibigay sa atin kanina. Kinumpirma ng BJMP na binisita rin ni Vice President Sara Duterte sina Senator Marcoleta, Senator Estrada at dating Congressman Mike Defensor sa Quezon City Jail Dormitory kahapon. Gaano siya katagal doon? Isa-isa niya ba itong kinausap? Yung tatlo, ano ang naibigay sa inyong detalye? Yes, Cheryl, sa naibigay na detalye sa atin ng BJMP ay itong oras ng pagpasok at paglabas nga nito ni Vice President Sara Duterte kung saan siya ay bumisita sa Quezon City Male Dormitory. No? At 12 noon daw ay dumating si VP Sara and umalis siya around 3:20 p.m. So mahigit 3 oras siya nga nanatili doon at hindi na detalye sa atin ng BJMP kung paano yung kanilang meeting with Senator Rodante Dizon Marcoleta, Senator Jose Pimentel Ejercito and which is Jinggoy Estrada and former Congressman Michael Tan Defensor. Hindi na naidetalye sa atin kung isa-isa ba siyang minute or isa-isa ba niya nakita itong kanyang mga binisita ng mga senador at ito nga si dating Congressman Mike Defensor. Ngunit alam natin na 3 hours mahigit yung kanyang pagbisita. Sa ngayon ay inaalam pa natin kung magbibigay pa ng impormasyon ng BJMP kaugnay ng kanyang pagbisita nga dito sa Quezon City Male Dormitory. Cheryl. Sa issue naman ng umano'y character assassination plot laban kay Executive Secretary Ralph Recto, ano ang aksyon dito ng DILG? Yes, Cheryl. Kung matatandaan natin itong issue na pumutok na ito ay magkakaroon daw ng itong scheme or character assassination scheme na kung saan itong nadawit itong pangalan nga ni SILG Remulla at isa pa rin sa na-target o nakasama sa mga pangalan ay si Secretary si Vince Dizon at itong kanyang si Ombudsman Boying Remulla. At sabi ni Remulla kanina ay sa ngayon iniimbestigahan na nila kung saan nagmula itong claims na ito at they are considering of filing charges of human traffic against Jing Paras. Sa ngayon ay tinitignan na ang posibleng pasimuno daw itong si Congressman Jing Paras at ngunit kailangan pa rin nilang malaman kung ano yung kanyang intention at ano yung kanilang further statement para mag-push through pa yung kanilang investigasyon. Ngunit sa ngayon nga, Cheryl, ay they're considering filing human trafficking charges kaugnay nga nitong aligasyon na lumabas na ito. Cheryl. Pagdating naman sa issue ng seguridad sa mga paaralan, ano ang magiging parte ng DILG? Yes, Cheryl, kanina sa panayam natin with the DepEd Secretary Sonny Angara ay isa sa mga naitanong kung ano nga ba ang aksyon ng DepEd in coordination with the DILG kaugnay nga ng seguridad sa mga paaralan. Nito nga merong mga insidente ng karahasan sa iba't ibang paaralan sa buong bansa. At bukod doon aside from the coordination of the DILG, kanyang sinabi na marami daw pinopropose ang Department of Education na additional security measures kabilang narito yung pagdadagdag nga ng mga security guards sa mga pampublikong paaralan. Ngunit Cheryl, sa ngayon ay medyo malabo pa raw ito dahil nga kulang daw ang pondo ng Department of Education para nga ma-sustain o makapagpadagdag ng guards sa lahat ng paaralan. Ngunit sa ngayon
nagsisimulan muna daw nila sa mga malalaking paaralan, ito yung mga nasa over 1,000 students. Samantala dito naman sa mga maliliit na paaralan, ihingi na nila yung coordination ng DALG na kung saan ay magroronda naman yung mga barangay tanod sa premise ng Alright, maraming salamat Mobile Journal, Jazz Paredes.